Yan, good evening mga kabrit Pinay. Magandang gabi. Nakikita ninyo guys yung aking background. Di ba nice? Lumipat ako kasi dati dito ako nakatapat sa kabila. So, yung aircon kasi. So, tumatama siya dito. And then, nakita ko one time itong aking microphone and all my gadgets. Gadgets here are moist. Yung nag-moist siya ba kasi sa sobrang cold yung aircon. Actually, yung aircon is, ano lang naman, mahina lang naman yung pag ano ko. But anyway, nag-update ako guys. Good evening people. Good evening mga kabrit. Mga kabrit eh. No? Talaga yung mga tao ngayon, puro vlogger na, no? Diba sa... So far, nakikita ninyo yung eyes ko, ganyan. Medyo siya parang hindi mo maintindihan kung inaantok ba. Actually, kagigising ko lang and just woke up. When we got home, siguro mga 1 a.m., 1 a.m., 1 p.m. in the afternoon from the hospital. And then, when we get home, nagnap ako. So, nagnap ako, nagising ako mga 4 p.m. na ng hapon. I thought it's 4 a.m. So, I sleep so deep. Yeah, because I'm tired. Too much tired sa aming lakad. Actually, kasama ko si mama. Nice ba yan, guys? Oh, nice. Actually, paano to eh? Ari ko, baka. Yan. May design siya diyan kasi parang it's all about music. May puti na naman ako. So, it's all about music, music team, parang ganyan. So, dati, yan ay nakalagay doon nung nandun pa ako. So, I keep on moving my settings. Ano tawag nito? Sound, parang office, opisina ng pagkanta. Hindi ba? Kalaman ko ng opisina. Yes, so itong tinatawag kong office kasi dito ako nagla-live stream. But actually, hindi na ako madalas nagla-live stream guys. Kasi kailangan ko na din, magpahinga. Napapagod din ako eh. Actually, i-update ko lang kayo. I'm gonna update you on what happened earlier to me when I was in the hospital. Because I said, just like what I've said, I have an appointment. Ini-English ko guys kasi may mga nanonood sa akin ng mga friend ko na foreigner. Yeah, hello, shout out to my friends in Australia. Hindi ba? To my auntie in Australia. Sino pa? Tita Ada, nakabalik ka na ba dyan sa Australia? So yun, nanonood sila kasi mga kamag-anak ko nakasubscribe and also to Barbie sa UK, ang aking cousin na nurse na sa UK. So yun, nag-update ako. Minsan kasi hindi ako nakakapag-upload ng video. Especially at sabi ko pa nga naman kahapon, I will be doing a video na nasa ospital ako. Kaya lang syempre ang hirap magawa ng ano eh. Ang hirap magawa ng video, mag-vlog pag nasa ospital ka. Isa pa, restriction, bawal kasi, bawal. Minsan may mga area dun sa hospital na bawal ka mag-create ng video. So, yon, I will update you on what happened earlier to me sa aking hospital appointment, hospital sa aking cardiovascular clinic. So, nangyari noon, dumating ako doon ng 8 a.m. 8. Oh, 8, 9, 10, 11. Actually, 8 to 10, 8 to 10. So, 8 o'clock, sinimulan na nila akong to the echo. Ang to the echo ko, ini-repeat ng doctor ko kasi may doctor told me na although meron akong first na nagawa na to the echo just like last month sa COC Hospital, Capitol University Hospital. So, I did that to the echo. Kaya lang, syempre si doctor ko is specialist siya cardiovascular. Actually, I got 2 doctors. I got 2 cardiovascular doctor now because naghanap ako ng second opinion. Yeah. So, yun. Ipinaulit ni doctor ko. My doctor wants me to repeat that to the echo. So, I did earlier this morning. To the echo, including sana nung TEE, yung sinasabi ko sa inyo na endoscopy. Yung may papasok sila na tube dyan sa mouth mo and then they will see the heart. Yung heart, para siyang camera. Aray ko, paposisyon na ako. Para siyang camera sa makikita nila yung condition ng heart mo, if ano yung blood clot, anong part ng heart mo yung may blood clot, hindi ba? Para ano status ng yung heart. So, yun, dumating nga kami doon ng 8 a.m. in the morning. Tapos inuna muna nilang gawin yung to the echo kasi para maulit to make sure na blood clot nga yung nakita nila sa aking heart. At saka yung doctor kasi doon sa Maria Reina Hospital is parang espesyalista talaga siya sa cardiovascular talaga sa heart talaga. So yan. Sige, ginawa na nila sa akin yung to the echo.
siguro mga 1 hour, medyo nasisinok ako. 1 hour ang tinagal nung to the echo na yun. So, yun. Sabi ko, okay na. Sabi nila, ma'am, we will start to the echo. Sabi ganun. So, tinanggal nila. Tapos pinahiga ka na ganyan. Tapos sabi ko, after po nitong to the echo, what's next? Kasi may ibang procedure pa to the echo muna and then they will proceed on TEE sa endoscopy. So, what happened was, nung nandun na ako, nakausap ko na yung nurse and then sabi nung nurse sa akin, ma'am, we need to clarify the doctor if it's okay for you to do that TEE endoscopy because I am a hypothyroid. I am a hypothyroidism patient. So if you are a hypothyroidism patient, it's not good for you to undergo on any general anesthesia, even if local anesthesia, they need to monitor you, they need to make sure local kung kagano karaming ilalagay sa'yo because it's scary. If you are a hypothyroidism, actually, the doctors won't allow you to undergo on ano ba tawag nito? Any ng mga anesthesia, general anesthesia kahit na pa local anesthesia lang. Pag sinabi kasing local, baka light lang yon. So, tinanong ko yung nurse. Sabi ko, nurse, what would happen if they will do that? How do they do that TEE endoscopy? And then the nurse told me, ay ma'am, sabi niya, they need to put you on sleep. Not really sleep, groggy. They will put an IV to you and then they will put there the anesthesia. So I said, oh my God, just like I was confused. I don't know what to do if I will continue to do that TEE endoscopy because of course I know that it's not good for me to do the anesthesia. So I spoke again to the nurse and then the nurse spoke to the doctor and then I said you need to make sure that you will not put me on sleep because I will not allow it. I don't like it and that is not good for me because I am a hypothyroid. And then maybe nag-usap kami na the nurse and then the doctor and then just like I wanted to refuse kasi nga I'm worried kasi alam nyo guys pag na-injectionan kayo ng um, anesthesia, general anesthesia and you are a hypothyroidism, there is a possibility that maging comatose kayo, bed stable. So if they will put you on sleep, hindi ka na magigising. So yun ang nakakatakot. So risk, parang ganon. So ang isang patient na merong hypothyroidism, mga doktor, they need to study your case, di ba? For example, yung cardio mo, and then yung endocrinologist is doctor yan sa goiter kung saan, di ba, hypothyroid ako. So, kailangan nila mag-usap-usap at mag-meeting kung ano yung gagawin sa iyo. Hindi basta-basta, oy sige, lagyan mo siya ng anesthesia. Kasi, that could happen na pwede kang makaumatos, di ba, sa isang pagkakamali. Kasi, syempre, may mga times na nagkakamali din, hindi ba? Pero, what I'm saying is, kahit naman anong gawin mo kung talagang oras mo na, oras mo na, hindi ba? So, yun, nag-fill up ako. Parang, anong tawag doon? Pinapirma ka pa nila ng consent. So, sabi ko, bakit ako pinapirma ng consent dito? Siyempre, pag may consent, ibig sabihin ko, ano mangyari sa'yo, whatever happens to you, pumirma ka. So, nag-agree ka. And then, I'm a hypothyroid, di ba? So, I refuse. I-cancel ko, but actually, I paid it already. I paid it. I went to the cashier and then I paid it 15,000 pesos because just like what I've said, the TEE costs 15,000 pesos. So, nag-pay na ako. So, nung nag-decide akong tumanggi and then hindi na ituloy yung procedure, ang nagawa lang nila sa akin is yung yung to the echo nga. So, okay na yun. Minus na lang nila yung to the echo. And then, I get my money back. Ang binalik nila is 11,300 something. And then I told the nurse, and of course, syempre, sinabi ko sa kanila, of course, they need to understand my situation and my status because risk yun para sa akin. If they will put an anesthesia to me, kahit na pa local or general, di ba, nakakatakot. So, kailangan muna nilang pag-aralan mabuti bago kanila lagyan ng anesthesia. So, in short, matras ako. And then, nakapagkita ako sa doktor, I got my result on my CT scan.
I went to Ace Hospital. 3 hospital actually yung pinupuntahan ko. Ace Hospital, CUMC, Maria Reina Hospital, Polymedic Plaza. So, the entire hospital here in Cagayan de Oro is nalibot ko na dahil yan sa nangyari sa akin na yung nag-collapse nga ako last February 23. February 23 ba ako nun? No, February 26 ako nag-collapse. So, yan. So, nung nakuha ko na yung result ng aking CT scan kasi may doctor wanted to make sure I need to do that CT scan even if actually I bumped my head dito sa floor. So, nung nag-collapse ako, I bumped my head dito sa floor. Kaya lang hindi nga siya naman sumakit, di ba? Just like what I've told you, I put an ice pack. So, nawala naman siya. So, yung doctor gusto lang niyang ma-make sure na mag-CT scan ako so that they can see kung may blood clot or something. And not only that, it's not yun ang reason na kaya gusto ng doktor na mag-MRI, CT scan ako. Kasi yung nangyari sa akin, what would happen to me was, nahulog ako sa floor, unconscious. So, I don't know how many minutes, di ba? Or 30 minutes or ilang seconds na unconscious ako. So, ang tinitingnan ng doktor is there might be a possibility and the cause of my unconscious ako na napul ako sa floor is baka daw stroke, ischemic stroke. So that is what my doctor told me. So I need you to undergo on that CT scan. So yun nga, nakuha ko na yung CT scan. So nakita nila sa CT scan ngayon is okay naman daw. Wala daw blood clot sa brain. Nahit yung head mo. So wala namang something wrong. So everything is normal naman sa ulo ko sa CT scan. So that's good. So, napatunayan na hindi stroke yung nangyari sa akin. Yung the reason why I left unconscious dito and then I fall on the floor, it's not a stroke. Kasi sometimes, it could be ischemic stroke daw. Kasi, di ba, before I was a smoker, but I already quit the smoking a month now. So, congratulations to me. So, yan. So, nakita ni doktor na hindi siya stroke, hindi siya ischemic stroke. So, hinahanap nila kung ano yung reason ng pag-collapse mo. Kung ano yung reason, what is the reason why you collapse and unconscious, diba? The doctor will need to find out the cause. Parang ganun. So, yun. So, okay na ako dun sa CT scan. And then, diba dahil nga nag-ulit ako ng aking to the echo to make sure. Kasi minsan mga doctor, they wanted to make sure. Kunyari, nakita nila sa to the echo mo ay merong bukol. Hindi ba? Ay gusto mo magpa-second opinion. So, you need to find another doctor and then the doctor will ay ituturo ka ng doktor na to have another to the echo for the second time to make sure. You will do it twice to make it sure. So yan, iintayin ko na lang yung to the echo and then my doctor told me yung to the echo na yan, that is pangalawa. So para makita kung what type of blood clot ang meron sa heart ko. Kasi di ba nakuha na ako dati ng to the echo. So makikita na naman nila ulit. Kumbaga inulit lang, times 2 ako ng to the echo. So, pag nakita nila na talagang meron ka talagang blood clot, ganyan, my doctor want me to undergo MRI. Hindi ko alam kung ano meaning ng MRI. So, ang MRI, wala pa niyan dito sa Cagayan de Oro. So, merong MRI, Manila or Cebu. So, yun ang option ko. If I will not do the TEE, kasi yung TEE endoscopy, it's not good for me because they will put me on sleep and not okay sa akin. I put ako on sleep. While the MRI, they don't need to